Hi mga sis! Kumusta? Andito ako sa taas ng bukid. Bukid? Taas ng third floor ng kapitbahay. Mag-ano tayo kasi, pag tutunog yung mosque, bawal lang ganito. Ang aking lunch and dinner. Pakistan time is 6:20 ng hapon. Chawal! So, hapunan at saka tanghalian ito. Kasi, nagutom ako mga sis. Galing kami sa bayan ni Elias. Lutusan kami ng sister-in-law ko magbili ng patatas at saka sibuyas ng sako. Isang sako-sako. Medyo mura ng gulay ngayon talaga masyado kasi ting harvest na. Alam niyo yung kinakain ko, ito pa yung minumukbang namin ni Myra. Pang ilang init na. Kaba na subadyo salan? Isa ha, kagatin ka ng aso. Say hi sa video, hi! Kapitbahay ko lang katingin sa akin habang nag-video ako. Hmm? Para perbaca na udah berkebut. Saan? Para Mas kibigan. આપણે ને મળે Mahulog ka dyan, ha? નથી. Akala mo mabuhay ka, mahulog ka dyan? Mahulog ka ba? નથી. Huwag ka makulit eh, matumba yung upuan ko. May good news ako sa inyo mga sis. Umalis ka din ka, mahulog ka. Bumaba ka na doon. Wala na nasa tuhod niyo. Ako pa ba kaya na? Sige, na. Kasi may video chabot. Madumi yung kamay mo, ha? Kano na? Doon sa baba ka, may towel doon, may rice doon. Kano.
Hindi mo ko. Wait lang ha. Galing ako sa labas. Nagutom ako sa may. Puta geso. Kain mo na ako konti guys. Kasi yawan tayo. Ibigay ko to kay Sammy. Ha? Pakainin mo muna ako konti. Huwag mo nga akong galawin kaya matumba yung upuan. Sira yung upuan ko. Iyak ka na, iyak ka na style. Wait mga sis, may sasabihin ako, may sinabi si Bilal sa akin. Oh, pumunta na. Alright, ang dumi ng sinilas mo ha. Pagpag mo, inaapakan mo yung ng ha. Dumi. Eh, magtira na eh. Dumi ng pusa yan. Dumi ng pusa yan. Huwag kang tayo pusa yan. No, hindi ko naman ako. Harbin. Umalis ka dyan. Iyo. Tatas.
Dito ka. Huwag mo apakan na. Gasa mo kamay mo muna. Baba yung paa ba? Diyan lang. Kain na. Ay, rice muna kainin mo. Ulaman agad-agad. Nakakama. Yung mga kapitbahay namin, papakain mga hayop sa mga damuhan. Alam nyo guys, yung ano ngayon, yung tanim namin na harina ng mga kapitbahay or sister-in-law ko, failure. Kasi hindi kami inulan. Nung winter, last 6 months, hindi kami inulan. Inulan kami yung mga ano lang, patak-patak lang. O dito, failure yung pananim, hindi na harvest. Kinakain lang ng mga kambing. Mahulog ka ha. Alam nyo mga sis, di ba nag-video ako ng ano, stress, ganyan. Siguro napanood ng aking eldest na aking panganay si Bilal. Kagabihan yun, nagkape ako, minom ko ng mainit na gatas, tas may kunting kape sa alas 12 ng gabi. So umuwi din siya galing dito sa kapitbahay namin. Dumiretso siya sa kusina, andoon ako. Kita niya na umiilaw yung ilaw. Andun siya. Tapos bigla niyang sinasabi, siguro kita niya yung video ko na stress, siguro yung nanay ko wala ng pera, walang ganito, ganyan, di tulad dati. Kasi mga how many days, I think 2 to 3 days ang nakaraan, bukas siya ng bukas sa rep, sarado niya. Pagka bukas na naman siya sa rep, kainin mo, bukas na naman siya sa rep. Ang laman ng rep namin puro tubig, yung bottle ng Coke tubig, tapos sa taas puro yelo ng ice na tubig na buti ng Coke, puro ice sa taas kasi tag-init na wala man lang nakalagay ng mga nuggets, wala nakalagay ng mga, hindi tulad dati na makakain sila ng mga nuggets, yung mga hotdog, ganyan, pag nakabili ako sa bayan, ganyan. Pero ngayon talaga, iba ang panahon na, hindi tulad dati. Mahulog ka nga ba? Tingnan mo. Tapos pagkagabihan nun, sabi niya sa akin, ma, kontakin mo nga yung natin sa Philippine. Yung uncle daw niya sa Philippine, yung kaanak nila. Sabihin mo, magtrabaho na ako. Kuha? Trabaho ka? Oo. Sabi niya, magtrabaho na daw siya. Sabi, paano pag-aaral mo? Hindi ka na mag-aaral. Sabi ko, hindi na. Sabi niya ganun. Trabaho na ako. Sabihin mo sa kanya. Yun, na-shock ako. Alam mo yung gabing yun, hindi ako nakatulog. Parang maaga na ako nakatulog. Mga alas 4 na ata. Tapos gising ka ng alas 6. Kasi mga sila, mag-school pa sila.
Sabi ko, may isip na talaga yung panganay ko. Marunong na mag-isip kung anong meron, kung anong wala. Kung nahihirapan ba yung magulang or ano. Nafe-feel niya kung ano yung nararamdaman ko. Kasi ako yung ano talaga, yung baga, nagpo-provide, naggo-grocery, ganyan. Nafe-feel niya kung anong wala sa bahay, ganito, ganyan. Nafe-feel niya na yung ano ba, yung emptiness sa buhay, yung kawalan na sa buhay, nafe-feel ng panganay ko yun. Kaya na-shock ako sa sinabi niya na, ma, kontakin mo yung ano natin sa Philippines, kaanak, ganito, ganyan, kaya magtatrabaho na ako. Sabi ko, ha, sigurado ka? Oo, sabi niya gano'n. Alas 12 ng ano, madaling araw, ng gabi. Paghugas ng paa ha, tapos sabi kong gano'n habang nagiinom ako ng kape sa madilim na kwarto namin. Sabi ko, naiisip ko na nag-mature na talaga yung isip ng anak ko, hindi na bata, hindi na ano, hindi mo na pagsabihan, talagang marunong na siyang makiamoy kung anong problema, kung anong meron, kung anong wala, ganun. Sabi ko, paano na kaya ang pag-aaral nito? Gusto na niya magtrabaho, ayaw na niya mag-aral. Sabi ko, maganda naman yung plano mo, Bilal. Kaso, mas maganda yung may pinag-aralan ka, may diploma ka, makatapos ka ng ano. Sabi naman niya, sa kanang pag-aaral, pwede naman mag-aral pag ano may pera na. Sabi niya ganun. Pag may pera na, pwede naman ulit mag-aral. Napaka-serious yung aming konbo or pag-uusap. First time siya sa akin nag-open ng gano'n na gusto na niya magtrabaho. Nafe-feel talaga niya yung buhay namin ngayon kaysa dati na meron kami. Sabi, siguro naintindihan, ganun talaga siguro ang life. Hindi lahat ng oras meron, 'di ba? Meron talagang, kung gaano man kalaki yung pera nyo or gaano man kalaki yung pera natin, mauubos at mauubos rin. Ayun, siguro by 2 to 3 months papunta yan sa Philippines kasi tinatapos lang namin yung ano niya, yung exam niya, final examination nila, tapos result. Matapos niya ang kanyang, ano nga bang grade si Bilal sa May? Grade 12? 11? 12. Ha? Class Oh, class 11. 11? Class 11 si Bilal. Kumbaga dito sa kanila, first year college. Dito sa Pakistan. Sa atin, ano pa yun, diba? K-12. So, yun. Ako naman, sabi ako kay Elias na, anong gusto mo ba? Ako magtatrabaho or ikaw? Sabi ko, kung pupunta si Bilal, dalawa na lang kayo pumunta doon. Na lang naman yung anak mo lang pupunta. Ako dito, tulog-tulog ka lang. Tulog-tulog lang tayong dalawa dito. Samahan mo na yung anak mo pupunta sa Pilipinas. Dalawa kayo magtrabaho. Kasi may akaanak sila doon na Pakistan. Tapos may asawa din Pilipino. Tapos yun, masaya lang no as a parents na ganun maiisip ng anak mo minsan. Yung nafe-feel ba nila yung ano, yung nafe-feel nila yung ano, yung nasa isip, yung pinagdaanan mo, yung kahirapan.
Kaya naisip nila na magtrabaho sila kahit hindi sila kinausap na magtrabaho ka na, ganito, ganyan, hirap na hirap tayo. Hindi, tahimik lang talaga ako, tahimik lang, hindi ako yung open sa mga anak ko na ganito, ganyan. Si Bilal hindi ako open kasi malaki na. Pero itong mga maliliit, si Myra, si Sammy, pinagyaw-yawan ko pa yan. Huwag kayong magsayang ng ganito, ganito, ha? Wala kayong pambili, wala na tayong pambili, ganito, ganyan. Shh! Kaya yun, siguro na feel ni Bilal. Mahulog ha. Pag nanghingi siya ng pera, mga after tomorrow, sabi niya nga, ma, may pera ka? Kapag manghingi lang siya sa akin ng pera, hindi yan siya magtatanong na ma, may pera ka? Ganito lang sasabi niya dati ha. Alam niya na may pera yung wallet ko. Kasi tinitingnan niya yan before siya manghingi. Yung bag ko kasi nandyan lang. Nakaano lang doon sa taas. Nakalagay lang. Before yan siya manghingi, tingnan niyo muna yung bag ko. Pag lumalabas ako, nasa kitchen ako, tingnan niyo muna yung wallet ko kung may laman ba. Tapos, kapag walang laman yung wallet ko, hindi yan siya manghihingi. Oo, hindi yan siya manghihingi si Bilal ng pera. Tingnan nyo muna kung magkanong laman or may laman ba. Pero pag kunti lang yung laman, yung mga barya-barya lang, hindi yan siya manghihingi. Ano yan siya? Ano yung si Bilal, matalino. Kapag may laman yung wallet ko, sasabihin niya, ma, pahingi akong pera. Pero kapag kunti lang yung laman ng pera ko, barya-barya lang, wala siya makikita na 500, 1,000. Sabihin niya sa akin, ma, may pera ka? Sabihin niya sa akin, ma, may pera ka? Sabi ko, meron. Sabi niya, pahingi akong pambili ng notebook. Ganito. Hindi akong pambili ng ballpen. Ganito lang yan siya. Kasi, lang yan pwede ka magbigay ng 200, 300, ganyan. Pero pag sasabihin niya, mapahingi akong pera, mabibili ako ng sandal. Alam niya na may pera sa wallet ko. Kasi malaki yung hinihingi niya pambili ng sandal. Bigyan ko yan siya ng mga 1,500, may 2,000, ganyan. Pero pag bigyan mo yan siya ng pera na 1,500 or 2,000, ang bibilhin niya ng sandal, halagang 500 lang. Yung 500, panggas niya sa motor. Tapos yung 1,000, savings niya yun. Yan ang baon niya araw-araw. Hindi yan siya manghihingi sa akin. Siguro manghingi yan sa akin 2 buwan, 1 buwan, 1 beses lang siya manghingi sa akin. Ganun yan siya si Bilal. Matalino na, parang hindi ka bibigyan ng problema. Pero ito mga maliliit, nako, mag-unahan lang sila kuha sa wallet ko ng tag 50, tag 100. Lalo na itong si Myra, hindi niya kukuha si Myra ng 50, kukuha siya ng 100, 200, pero for yun, for how many days na yun. Pero pag si Sammy, kukunin si Sammy 250, minsan isang 100, ganun yan si Sammy. Kasi always 50 per day lang yung baon nila, silang tatlo. So 150 per day. So yun, nafe-feel ni Bilal yung aking kabigatan sa dibdib or yung aking dinadala, ang aking stress. Ganon yung aking Bilal. Masyak ka na lang. Pero kapag wala ka namang pera, ganun yan siya manghingi. Ma, may pera ka ba? Wala. Pero pag alam niya may pera ako, sasabihin niya, ma, pahinging pera. Hindi siya manghingi sa papa niya. Alam niya yung papa niya walang pera. Hindi. Ako yung nagdadala ng budget namin. Ako yung nagdadala ng budget. Pag nagpapabili ako sa tindahan dito sa amin, sa Tiangge namin dito, utusan ko yun si Bilal. Bilhan mo ako ng ganito, ganyan. Babalik pa niya yung sukli. Pero pag si Sammy yung utusan ko, wag ka. Puno na yung bunganga ni Sammy pagbalik. Yung sukli, puro na chisa. Bye guys, thank you for watching. Salamat.
nagmuski na.